Wait, wait, wait. Wait. Go for it. Just there. Ba't di ka magtrabaho? Kuha kayo bantay bata. Sayang andito ka na. Sayang pagiging nurse mo. Ito usually ang natatanong at nasasabi sa akin pag napag-uusapan ang pagiging house husband ko. And I always answer, ayokong dumating sa punto na ako ay magsisi at mapasabi sa sarili na dapat pala sana ako na lang. Starting a family is not a walk in the park na basta-basta na lang gagawin without planning, na walang konsiderasyon kung kakayanin, facing the unknowns mula sa pagbubuntis, sa panganganak, hanggang sa pagpapalaki ng bata. At marami pang ibang mga konsiderasyon na kailangang pag-usapan. Sa sinabi ko last time, pinag-usapan na namin ni Mrs. na isa sa amin ang magbabantay sa aming anak. Kinonsider namin kung sino ang may mas magandang opportunity at benefits pag nagka-work. At nasa Middle East kami where women can find more opportunities in the medical field. At yun na nga, God opened a door para makapasok si Mrs. sa trabaho na maganda ang benefits. It took some time para kay Mrs. na tanggapin ang reality na I really have to be at home at hindi na magtrabaho. In an environment na karamihan both parents are working para sa mga anak, pressure always creeps in na dapat kumita din ako para may maiambag sa gastusin. But again, balancing gawaing bahay, bantay bata, if dagdagan pa ng work, nakaka-drain lalo. One time, bumigay kami sa pressure at sinubukang may papuntahin mula sa Pinas para magbantay sa firstborn namin at para makapagtrabaho na ako. I was about to sign the contract but kailangang mag-back out last minute. It did not work out as planned. Kinonsider namin yon as a wake-up call. Since siningi natin itong bata sa Panginoon, we have to bear the responsibility sa pagpapalaki. This is our genes. We have to accept and face the challenges na kahaharapin. God gave it to us. For sure, He will not leave us. Hindi naging madali. It showed the best and worst of us. Makailang beses umiyak, pagod, frustrations, but in spite of it, looking back, we were blessed to experience it dahil sa magkasama kami as a family. And may mga leksyon na nakuha for us to be a better person as mag-asawa and also to be a better parents sa aming mga anak. I highly respect those parents who are both working hard para sa kanilang mga anak. And this is just me, my own conscience, my own thought process in making the decision. Hindi ko kaya sa sarili ko na isipin na iba ang mag-aalaga sa aming anak for how many hours a day para makahanap ng pera. Yung influence na mai-exert ko sana in those hours, yung mga milestones na mamimiss ko, yung peace of mind na di ko makukuha unless kasama sila lalo na't maliliit pa. As I have said earlier, ayoko magsisi sa huli. We have a goal for them as parents, lalo na sa parent-child relationship at sa character development. At nakita namin na matutupad lang ito if one of us really has to be full-time hands-on sa mga bata. The reality is, there's no amount of money na pwede kong kitain para maibalik ang oras na pwede kong mamiss kung hindi ko sila kasama. The decision was hard and at the same time worth it, challenging but rewarding. It was a decision that really brought me to my knees, realizing how helpless we are without God, and He's been faithful.